Ang taunang reunion ng pamilya Villarreal ay kasing sikip at kasing init ng inaasahan ko. Ang hangin, na puno ng mamahaling pabango at mga nakatagong ambisyon, ay tila sumusunog sa aking baga. Ang mga kristal na chandelier sa mansyon ni Tita Patricia ay naghahagis ng malamig at mapagkunwaring liwanag sa mga pader, na sumasalamin sa mga diamante, mamahaling relo, at mapagmataas na tingin ng mga naroon. Nakatayo ako sa sulok suot ang aking simpleng itim na bestida na nagsisilbing baluti, pinapanood ang pamilyar na palabas. Ang aking mga pinsan, na tila mga gladiator sa arena, ay nagpapagalingan sa paghahagis ng kani-kanilang mga tagumpay. Nag-aagawan sa pabor ng aming patriarch. Olivia, ang boses ni Tita Patricia ay humiwa sa ingay tulad ng isang patalim. Muntik na kitang hindi mapansin. Nagtatrabaho ka pa rin bilang sekretarya, iha? Humigop ako ng champagne. Dinadama ang lamig ng baso para mapanatili ang aking mapait na ngiti. Administrative assistant po. Sa totoo lang. Tumaas ang kanyang kilay na perpektong nakaukit, tila inaabot ang kisaming inaakala niyang pagmamay-ari niya. Nandoon ka pa rin sa maliit na consulting firm na iyon. Ano nga ulit ang pangalan? Summit Solutions? Bumuga ako ng hangin, pilit na nilalagyan ng kawalan ng pakialam ang aking boses. Ang pinsan kong si Ethan, na bagong partner sa kumpanya ng aking ama, ay hindi nakatiis. Halika na, Olive. Maipapasok kita sa totoong trabaho na may kinabukasan. Ang kanyang tono ay kasing tamis ng arnibal, ngunit kasing lagkit at puno ng pangmamaliit. Sa loob ng aking bag ay nakatago ang aking telepono, kung saan naghihintay ng pirma ang mga digital na kontrata na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi iyon ang iniisip ko, kundi ang opisina sa itaas ng isang Chinese restaurant sa Binondo, ang amoy ng mami at ang kawalan ng pag-asa na humahalo sa aking determinasyon. Masaya po ako kung nasaan ako. Salamat. Masaya? Ang tawa ni Tita Patricia ay tumunog na parang basag na kristal. Iha, inililibing mo ang iyong potensyal. Ang mga pinsan mo ay mga executive, partner, at ikaw ay nag-aayos lang ng papel para sa iba. Kumabog ang puso ko sa aking dibdib na may tahimik at nagngangalit na tagumpay. Kung alam lang nila na ang iba na iyon ay ako rin, at nagsimula ang lahat dito mismo, 10 taon na ang nakararaan sa ilalim ng parehong mapanghusgang mga tingin. Noon, bitbit ang aking MBA at nagniningning na mga mata. Inilatag ko sa kanila ang aking ideya, isang plano para iligtas ang mga kumpanya. Sa halip na suporta, nakatanggap ako ng mapang-uyam na mga ngisi. Consulting? Singhal ni Tito Roberto. Iwan mo na yan sa mga lalaki. Iha, magsimula ka sa mailroom. Ang mundo nila ay bakal, masikip, at malupit. Ang tagumpay ng isang babae ay sinusukat sa matagumpay na pag-aasawa, hindi sa pirma sa kontrata. Nang gabing iyon, habang nilulunok ang luha ng galit, nangako ako sa sarili ko, itatayo ko ang lahat ng ito mag-isa at ipararamdam ko sa kanila ang awa para sa akin. Ang Summit Solutions ay isinilang sa kahirapan at panatikong pananampalataya. Ang una kong kliyente ay isang pabrika na malapit ng magsara at tinalikuran na ng lahat. Ako ang naging multong tagapagligtas nila. Nagtatrabaho ng walang tulog, sinisisid ang bawat detalye. Nang kumita sila pagkalipas ng 6 na buwan, hindi ako umiyak sa tuwa. Pinayagan ko lang ang sarili ko ng isang baso ng murang alak sa ganap na katahimikan. Ito ang unang tagumpay sa isang mahaba at lihim na digmaan. Lumaki ako sa anino ng sadya. Ang mga taong kinuha ko ay naging isang pamilyang hindi nakikita. Ang pangalan ko ay binura sa mga dokumento. Ang mukha ko sa publiko, sa mundo, nanatili akong si Olivia Wilson, isang hamak na empleyado. Sa lumalagong imperyo, ako ang walang pangalang CEO, isang multo na gumagawa ng himala. At sa lahat ng oras na ito, pinapanood ko habang ang mga pating ng aking pamilya ay binibili ang mga lumulubog na negosyo. Ang kumpanya ko ang naging hindi nila nakikitang bangungot.
Inaagaw namin ang biktima mula sa ilalim ng kanilang mga ilong, binubuhay sila bago pa sila maging madaling target. Ito ang aking paghihiganti. Tahimik, elegante, at walang awa. More champagne, iha? Ang boses ng tiya ko ay nagbalik sa akin sa kinasusok lamang sala. O baka gusto mo ng tubig. Ang sahod mo, sa palagay ko ay katamtaman lang. Kinuha ko ang baso, bahagyang nanginginig ang mga daliri. Hindi dahil sa hinanakit, kundi sa isang mabangis na pagnanais na isigaw ang katotohanan. Salamat. At kamusta naman po ang bagong binili ni Tito? Ang Williams Manufacturing. Isang anino ang dumaan sa kanyang mukha. Mga komplikasyon. Pero kayang ayusin yan. Ni Roberto, komplikasyon. Iyon ang aming plano ng pagsagip. Ang kumpanyang inakala na ni Tito na kanya ay namumulaklak na ngayon sa ilalim ng aking pamumuno. Ang kanyang pagtatangkang takeover ay nabibigo at ang bayad ng Summit Solutions para sa operasyon ay napakataas na hindi kikitain ni Ethan sa loob ng isang dekada. Nabalitaan kong kumuha sila ng isang firm, singhal ni Ethan. Summit something. Ang CEO ay ayaw man lang ipakita ang mukha niya. Malamang ay isa siyang talunan na nahihiya sa kanyang kabiguan. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ko sa aking clutch bag. Isang mensahe mula sa totoong assistant. Hindi ang multong pinapanggap ko. Ang mga salita ay nagliyab sa screen. Urgent meeting bukas. 9 a.m. Humihiling ng talakayan ang Wilson Ventures tungkol sa merger sa Williams Manufacturing. Kailangan ng agarang sagot. Ang mga salita sa screen ay tila pumaso sa aking mga daliri. Nag-send ako. Ipadala ang imbitasyon ng 2 beses. At noon lang, tumama sa akin ang nakakikilabot na kalinawan. Hindi lang ito isang kahilingan. Ito ay isang liham ng pagsuko. Inaamin nila ang pagkatalo. Matapos ang kanilang bigong pagtatangka na makuha ang Williams Manufacturing, ang pamilya ko ngayon ay nakaluhod na nagmamakaawa para sa isang pagsasanib at para magawa iyon. Kailangan nila ng pag-aproba ng consulting firm ng kumpanya, ang aking kumpanya. Ang ironiya ay napakakapal na maaari mong hiwain gamit ang kutsilyo. Bukas, lalakad sila sa opisina ko na tiwala sa kanilang karapatang magdikta ng mga termino. At sa halip na ang multong CEO, makikita nila ang parehong sekretarya na ang mga ambisyon ay tinapakan nila sa putikan sa loob ng maraming dekada. Tanging hindi ako tatayo sa pader na may dalang notepad. Uupo ako sa kabisera ng mesa at ang lugar na iyon ay nararapat na maging akin. Ayos ka lang ba? Iha, ang boses ni Tita Patricia ay tunog ng kalawangin na pinto. Nahuli niya ang anino sa aking mukha. Malamang ay napagkamalan itong inis. Inubos ko ang aking baso. Nararamdaman ang mga bula ng champagne na kumikiliti sa aking lalamunan sa antisipasyon. Binigyan ko siya ng ngiti na nagdala ng bahagyang pagkalito sa kanyang mga mata. Perpekto. Sa totoo lang, naalala ko na may maaga akong meeting bukas. Kailangan ko nang umalis. Oh! Kukuha ka ba ng minutes of the meeting para sa isang importanteng tao? Ang tono niya ay may halong matamis at makamandag na awa. Parang ganoon na nga. Sabi ko habang papalayo, isip-isip ko na ang aking isusuot. Oo, eksaktong parang ganoon. Kaya lang, ako ang magdidikta ng protocol. Kinabukasan, nakatayo ako sa aking pribadong elevator na nagdadala sa akin sa pinakatuktok, ang ika-88 na palapag. Sa itaas ko, tanging mga ulap na lang. Ang simple kong itim na bestida ay pinalitan na. Ngayon, suot ko ang isang dark blue na Chanel suit na itinahi sa aking figura ng perpekto na parang pangalawang balat. Ang kulay ng gabi bago magbukang liwayway. Ang kulay ng kailaliman kung saan lumulubog ang mga barko. Ang aking tunay na assistant, si Maya, ay naghihintay sa tabi ng elevator. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng opisyal na tingin, kundi ng apoy ng isang kasama sa laban. Maaga pong dumating ang Wilson Ventures. Tahimik niyang ulat, sabay sa lakad ko sa tahimik na pasilyo.
Mukhang kinakabahan ang tito nyo. Nanginginig siya sa isiping makakaharap ang mismong CEO ng summit. Sigurado ako, sagot ko, nahuli ang aming refleksyon sa malawak na salamin. Dalawang babae na nagpanday ng isang imperyo mula sa hangin at panghahamak. Sino ang mga kasama? Si Tito Roberto, pinsang Ethan na nagpupumilit bilang legal representative at si pinsang James mula sa finance. Nandito rin ang tita Patricia mo para sa moral support. Napangiti si Maya at si Mr. Harrison mula sa Williams. Siya ang pinakalma sa lahat. Kumabog ang puso ko, hindi sa takot, kundi sa adrenaline, dalisay at nakalalasing. Naalala ko si Ethan kahapon, ang kanyang mapangmatang tingin. Nandito siya para personal na asikasuhin ang mga detalye. Mahusay. Inalok ba sila ng kape? Tanong ko. Huminto sa harap ng mga nagyayelong pinto ng conference room. Nagpahayag ng hindi kasiyahan ng tita mo sa kakulangan ng support staff. Sinabi ko sa kanya na ang administrative assistant ay darating na. Hindi napigilan ni Maya na mapangiti. Sa loob ng 10 taon, naging invisible ako sa kanila. Isang multo sa mga pasilyo ng kanilang mga opisina. Ang parehong babae na may dalang tray, ang hindi nila pinapansin. Bigyan mo pa sila ng 3 minutong magkandara pa. Sabi ko, inilagay ang aking kamay sa malamig na bakal na hawakan. Pagkatapos, ay isumite ang ating mga termino. Naririnig ang mga boses sa kabila ng makapal na kahoy at bakal, ang malakas at maautoridad na dagundong ni Tito Roberto. Ang tawa ni Tita Patricia na matalas pa sa tuka ng ibon. Ang boses ni Ethan na puno ng yabang, nagsasalita tungkol sa mga estratehiya, ang musika ng aking kabataan. Ngayon, ako ang magsasagawa ng huling yugto. Binuksan ko ang pinto. Ang mga tunog ay naputol na parang kutsilyo na humiwa sa lalamunan. Nanigas ang lahat. Nakaupo si Tito Roberto sa kabisera ng mesa, ang mesa ng iba nakasandal sa kanyang upuan na parang siya ang may-ari ng bahay. Nasa gilid sina Ethan at James. Nakatayo si Tita Patricia sa bintana. Pinag-aaralan ang tanawin ng lungsod na inaakala niyang pag-aari nila. Si Mr. Harrison ay nakaupo sa tapat ko, kalmado. May manipis na ngiti sa kanyang mga labi. Binasag ng tiya ko ang katahimikan. Hindi man lang siya lumingon. Sa wakas, kanina pa kami naghihintay ng kape. Nang 10, ang boses niya ay nabara sa lalamunan nang dumulas ang tingin niya sa akin. Tumaas ang kanyang mga kilay. Olivia, anong klaseng maskara ito? At nasaan, excuse me, ang kape? Naglakad ako ng dahan-dahan sa silid. Ang aking takong ay tumatama sa sahig na may tiyak at maautoridad na ritmo. Umikot ako sa mesa at kinuha ang upuan sa kabisera, direkta sa tapat ni Tito Roberto. Hindi na ako nagsiserve ng kape, Tita Patricia. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako taga-timpla. Kumunot ang noo ni Tito Roberto. Anong kalokohan ito? Nasaan ang CEO? Nakaschedule kaming makipagkita sa decision maker. Nakikipagkita na kayo sa kanya, tahimik kong sabi. Bawat tunog ay nawala sa nakabibinging katahimikan. Ako ang CEO ng Summit Solutions, ang founder, ang may-ari. Ako na iyon sa nakalipas na 10 taon. Nagtatanong ka sa akin, tungkol sa mga papeles? Bumigat at tumigil ang hangin sa silid. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Ang kanyang kamay ay nakatigil sa ibabaw ng dokumento, hawak ang kanyang mamahaling bulpen. Namutla si James. Ang mukha ni Tita Patricia ay ligaw, na halo ng hindi paniniwala, takot at sugatang pride. Mas maganda ito kaysa sa kaya kong isipin. Unang nakabawi si Tito Roberto. Napalitan ng galit ang gulat. Kalokohan ito. Ikaw, isa kang administrative assistant. Hindi, sagot ko. Ninanamnam ang bawat salita. Isa iyong maskara, isang perpektong maskara. Dahil kayo, na napakahuhusay na negosyante, ay hindi kailanman nakita kung ano ang nasa likod nito. Kumbinsido kayo sa aking kawalan ng halaga, kaya nabulag kayo. Sa sandaling iyon, pumasok si Maya. Dala niya ang makakapal na folder na may logo ng summit.
Tahimik niyang inilatag ang mga ito sa harap ng bawat miyembro ng pamilya. Pagkatapos ay tumayo sa likod ng aking upuan. Nakahalukip-kip ang aking anino, ang aking kalasag, ang mga dokumentong ito. Lumakas ang boses ko. Pinupuno ang espasyo ay naglalarawan ng mga termino kung saan isasaalang-alang ng Summit Solutions na aprubahan ang inyong proposal na merger sa Williams Manufacturing. Isasaalang-alang? Napatalon si Ethan. Tumilapon ang kanyang upuan. Ang mukha ay baluktot sa galit at kahihiyan. Baliw ka ba? Ito ay isang klase ng nakakaawang paghihiganti ng isip bata. Hindi ako sumagot. Sa halip, kinuha ko ang remote at binuksan ang screen. Nag-flash ang mga numero. Ang pinakabagong financial statements ng Summit, ang dalisay at hindi matututulang matematika ng kapangyarihan, ang Summit Solutions ay kasalukuyang namamahala ng assets na nagkakahalaga ng mahigit 122 bilyon. Ang boses ko ay malamig at tumpak tulad ng hiwa ng scalpel. Ang aming restructuring success rate ay 94% at ayon sa kontrata sa Williams Manufacturing, ang aming pag-apruba ay kailangan para sa anumang pagbabago sa istruktura kabilang ang mergers. Tumingin ako mula sa screen patungo sa namumutlang mukha ng aking tito. Mukha ba itong paghihiganti ng isip bata? Ito ay realidad ng merkado. Hindi yan totoo. Sumisingasing na sabi ni Tita Patricia. Nanginginig ang boses. Tumingin siya sa akin na parang multo. Isang bangungot na nagkatotoo sa kanyang perpektong mundo. Wala kang kwenta. Noon pa man ay wala kang kwenta. Iyan mismo ang gusto kong isipin ninyo. Tumango ako. Ninanamnam ang tagumpay. Mabagal at matamis tulad ng mamahaling whiskey. Iyan ang pinakamalaki ninyong pagkakamali. Bumaling ako kay Mr. Harrison. Ang presensya niya rito ay ang aking pinakamalaking alas. Mr. Harrison, maaari mo bang sabihin sa aking kagalang-galang na pamilya kung bakit mo nilapitan ang summit? Tumuwid ng upo si Mr. Harrison. Walang katinag-tinag ang kanyang tingin. Nang ilunsad ng Wilson Ventures ang hostile takeover, inilagay nito sa alanganin ang kumpanya at ang trabaho ng daan-daang tao. Ang Summit Solutions ay hindi lang nag-alok ng plano. Pinayagan nila kaming mabuhay at umunlad. Ang kita namin ay lumago ng 47% mula nang magsimula kaming magtrabaho ng magkasama. Ang reputasyon nila ay mga tagapagligtas, hindi mga mandaragit. Ang restructuring plan, bulong ni James. Ang mukha ay kasing kulay ng abo. Tila siya nakakita ng multo. Ikaw ba yon? Isa sa marami. Sagot ko. Bawat pantig ay bumabagsak tulad ng batong pinatalas. Itinaas ko ang aking kamay. Nagbibilang sa daliri. Peterson Electronics, na sinubukan ninyong paghiwalayin noong nakaraang taon. Maritime Shipping, na pinasok ninyo ng mababang offer noong nakaraang quarter. Davidson Group, na milagrosong nabuhay. Sa ilalim ng ilong ninyo bago ninyo malunok, dumukwang ako, ipinatong ang mga palad sa malamig na mesa. Bahagyang nanginig ang salamin sa ilalim nito. 10 taon. Sa loob ng 10 taon, ako, tulad ng tubig sa ilalim ng lupa, ay inagnas ang pundasyon ng bawat isa sa inyong mga mapanlinlang na atake. Ako ang uod sa mansanas ng inyong imperyo at hindi nyo man lang nalasahan ang pagkabulok. Ang dugo ay umakyat sa mukha ni Tito Roberto. Ginagawa itong mapanganib na pula. Banat na banat ang mga ugat sa kanyang leeg. Ikaw, sinadya mong isabutahe ang negosyo ng pamilya. Ang boses niya ay paos sa galit. Hindi. Pagtatama ko, ang aking kalmado ay sandata laban sa kanyang bagyo. Bumubuo ako ng sarili ko, isang kumpanya na nagpapanatiling buhay sa iba, hindi sila pinagpipiraso. At ang katotohanan na bumara ito sa lalamunan ninyo ay isa lamang eleganteng hustisya. Kalokohan ito! Napabalikwas si Ethan mula sa pagkatulala, tumayo nang biglaan na halos matumba ang upuan. Ang kanyang kumpiyansa ay gumuguho at halatang halata ito. Tatawagan ko ang mga abogado namin ngayon din. Panloloko ito!
Maupo ka, Ethan. Ang boses ko ay bumagsak tulad ng guillotine. Taglay nito ang awtoridad na hindi kinukuwestiyon. Nanigas siya, natigilan. Dapat mong basahin ang mga dokumento sa harap mo. Ang mismong mga dokumento na ilang buwan nang hinahabol ng firm ninyo. Nagmamakaawa para sa isang meeting. Nakita ko ang dahan-dahan at masakit na pag-unawa sa kanyang mga mata. Pinapalitan ang galit ng malamig na takot. Tama, ang pinakamalaki mong kliyente ngayong taon. Ako rin iyon. Si Maya, na tila binabasa ang isip ko, ay humakbang pasulong. May hawak siyang isa pang papel, manipis ngunit nakamamatay. Summary ng current market position at liquid assets ng Summit, malinaw. At walang awa, ang boses niya. Pakitignan, ang item 7. Mayroon kaming sapat na resources para bilhin ang controlling stake sa Wilson Ventures sa market value kung sa tingin namin ay kinakailangan. Sumiklab ang kaguluhan sa silid. Gumawa ng kakaibang tunog si Tita Patricia, tila nasasamid. Naghahabol ng hininga. Desperadong inalog ni James ang kanyang telepono. Sinusubukang beripikahin ang hindi matututulang mga numero. Si Ethan ay basta na lang napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay naging abo. Mukha siyang wasak. Talagang wasak. Blackmail ito, garalgal na sabi ni Tito Roberto. Ngunit wala na ang dating lakas sa boses niya, tanging echo na lang ng nakaraan. Hindi, mahina ngunit malinaw kong sabi habang tumatayo. Ang silweta at ang perpektong lapat na jacket ay naghagis ng mahabang anino sa kanilang kalituhan. Negosyo ito ang mismong negosyo kung saan, gaya ng iginiit ninyo sa akin, ay wala akong boses o lugar. Inayos ko ang aking manggas. Mayroon kayo hanggang alas 5 ngayong hapon para tanggapin ang merger terms. Ang mga ito, siya nga pala, ay medyo maluwag kung isasaalang-alang ang mga pangyayari. Kung tatanggi kayo, magsisimula ang summit na bilhin ang inyong mga shares sa open market bukas ng umaga. Nakahanda na ang mga order. Humakbang ako patungo sa pinto, saka lumingon. Ang huling kabanata. Oo nga pala, Tita Patricia. Ang champagne na buong bait mong ibinuhos para sa akin kahapon, ang ubasan na gumawa noon ay pag-aari ko. Binili ko 1 taon na ang nakararaan. At ang kape na sabik ninyong hinihintay ngayong araw. Ang coffee chain na ito ay akin din. Hinayaan kong lumawak ang aking ngiti na walang halong init. Lumalabas na ang aking katamtamang sahod ay nagpapahintulot pa rin sa akin na magkaroon ng magandang panlasa. Sumara ang pinto sa likuran ko. Pinuputol ang imahe ng kanilang ganap at tahimik na pagbagsak. Sa opisina ko, sumandal ako sa pader. Hinahayaan ang panginginig na pinipigil ko sa buong panahon na dumaan sa akin. Hindi ito kahinaan. Ito ay pagpapakawala ng ilang dekadang tensyon. Tumingin ako sa lungsod na nakalatag sa aking paanan at naramdaman ko hindi ang tagumpay, kundi isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikan pagkatapos ng labanan na walang ibang nakakaalam na ipinaglalaban ko. Ang summit ay hindi lang isang matagumpay na kumpanya. Ito ay isang manipesto. Pumasok si Maya nang hindi kumakatok. May dalang 2 tasa. Ang aroma ng aking kape, matapang at mayaman, ay pumuno sa espasyo. Sulit ba? Tanong niya. Ang tingin ay kasing talas ng sa akin. Kinuha ko ang tasa, nararamdaman ang init sa porselana. 1,000 sandali ang nag-flash sa harap ng mga mata ko, mga tingin sa ibabaw ng ulo ko. Mapang-uyam na tapik sa balikat, malamig na iha sa halip na katrabaho. Naalala ko ang lasa ng murang mami sa unang opisina at ang pakiramdam na ituring na wala ng buong mundo. Bawat segundo, bulong ko. Sa wakas, ay nabasag ang boses. Bawat nakakahiya, malungkot, at nakagagalit na segundo. Nag-vibrate ang telepono sa mesa, sumasayaw sa dagsa ng mga mensahe. Nakita ko ang mga pangalan. Tita Patricia, Ethan, James. Bakas ang panik. Hinawi ko ang aking daliri. Pinatay ang tunog. Hayaan silang malunod sa katahimikang nilikha nila. Ang bago nilang realidad
ay ang kaalaman na mayroon akong imperyong pinamumunuan at sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, hindi ko na kailangang itago ang mukha ko. Ang sumunod na 48 oras ay sunod-sunod na panik at komedya. Kapag ang isang sistemang binuo sa ilusyon ng superioridad ay bumagsak, ang mga durog na bato ay kumakalat ng may nakakaawang ganda. Bumuhos ang mga mensahe, mula sa galit hanggang sa pagpapanggap na mabait. Tita Patricia, darling, kailangan nating mag-usap bilang pamilya. Alam mong parang anak na ang turing ko sa'yo. Olivia, huwag tayong magpadala sa emosyon. Iisang dugo tayo. Nakakatawa ang mga biro nila. Inamin ko. James, hindi mo pwedeng gawin yan. Iisa ang genes natin. Iisa ang pinagmulan. Binura ko sila isa-isa nang hindi binabasa. Ang atensyon ko ay nakapako sa ibang mga liham, mga pigil at masunuring mensahe mula sa Board of Directors ng Wilson Ventures. Hindi sila sentimental. Nakita nila ang mga numero. Naramdaman nila ang paggalaw ng lupa. Tanghali pa lang, nagpatawag na sila ng emergency meeting. Pagdating ng 3:00, bumoto sila para tanggapin ang aming mga termino. Si Tito Roberto, gaya ng inaasahan, ay lumaban hanggang huli. Ang boses niya, paos sa walang magawang galit, ay sumabog sa opisina ko habang tinutulak si Maya na sumusubok pigilan siya. Itinaas ko ang aking kamay. Senyas kay Maya na umatras. Hayaan siyang magsalita. Wala siyang choice. Sa totoo lang, sabi ko, hindi inaalis ang tingin sa screen kung saan pinaplano ang susunod na takeover. Sasabihin kong natutunan ko ang mga aral ng pamilyang ito. Hindi ba't kayo ang nagturo sa akin? Agawin ang kapangyarihan. Wasakin ang mahihina. Huwag ipakita ang tunay na sarili. Ibinigay namin sa iyo ang lahat. Ang pangalan, ang dugo, napatawa ako ng maikli. Masakit, walang halong saya. Nilagyan ninyo ako ng label, at ang label na iyon ay hindi sapat. Ang halaga ko ay sinukat sa kung kaninong likuran ako nakatayo. Kaya, gumawa ako ng sarili kong background mula sa wala. Tumingin ako sa kanya sa wakas. Sa pamamagitan ng panloloko sa inyo, hinayaan ko kayong mabuhay sa inyong komportableng ilusyon. Nakita ninyo ang gusto ninyong makita, isang tahimik at masunuring babae na alam ang kanyang lugar. Iyon ang kabiguan ninyo, hindi akin. Biglang nawala ang kanyang tapang. Napaupo siya sa visitor's chair at sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita ko hindi ang patriarch, kundi isang tumatandang, takot na lalaki. Mabigat ang kanyang paghinga. Bakit mo inilantad ang sarili mo ngayon? Bulong niya. Pwede kang manatili sa anino. Angkinin kami nang hindi nagpapakita. Dahil pagod na ako, tapat kong sagot, sinasara ang laptop. Hindi lang Williams Manufacturing ang nasa bingwit ninyo. Thomson Electronics, Maritime Solutions, 3 pang kumpanya na may totoong tao at magagandang ideya na kailangan ng kamay na aalalay, hindi kutsilyo sa likod. Pagod na akong panoorin kayong sakalin sila. Negosyo lang yon. Bulong niya. Hindi. Mahina akong sabi. Iyon ang palusot ninyo. Ang negosyo ko ay hayaan silang huminga. Ang ginagawa ninyo ay kasakiman at matatapos na yan ngayon. May bakal sa boses ko. Inabot ko sa kanya ang folder. Ang bigat nito sa aking mga kamay ay walang binatbat sa bigat ng mga taong iyon. Final terms ng merger. Bibilhin ng Summit ang controlling stake sa Wilson Ventures. Muli naming itatayo ang kumpanya. Gagawin itong tagapaglikha, hindi mananakmal. May choice ka. Manatiling consultant at tanggapin ang mga bagong patakaran. O tumanggap ng golden parachute at umalis. Nasa page 3 ang mga detalye. Kinuha niya ang folder at ang mga daliri niya na dati napakakumpiyansa ay nanginginig na ngayon. Ang mga papel ay kumaluskos parang tuyong dahon. Kinalkula mo ang lahat hanggang sa huling kuwit. Natuto ako sa pinakamagaling. Sabi ko, hinayaang umangat ng bahagya ang sulok ng aking labi pero walang init sa ngiti ko kahit hindi sa paraang inasahan ninyo. Pagkaalis niya, na parang pagtakas,
Nagdala si Maya ng mga bagong dyaryo. Ang mga headline ay sumisigaw at bawat isa ay musika sa aking pandinig. Ang lihim na reyna ng negosyo. Ang babaeng nagtayo ng imperyo sa harap ng lahat. Ang angka ng Wilson. Shocked. Ang kanilang sekretarya ay isang henyo. Nag-vibrate ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito, ang mensahe ay mula sa nag-iisang tao na mahalaga ang opinyon. Ang nanay ko, na tinalikuran ng apelyidong iyon at ang lason nito, maraming taon na ang nakararaan, ay sumulat ng maikli at malinaw. Alam kong dudurugin mo sila. Ang sumunod na mga linggo ay lumipad parang ipo-ipo. Ang board ng Wilson Ventures, na amoy ang oportunidad, ay tinanggap ang lahat ng termino ng may labis na sigasig. Ang shares nila ay tumaas ng 40%. Ang ironiya ay mas matamis pa sa pulot. Ang mga kumpanyang dating nanginginig sa simpleng pagbanggit ng mga Wilson ay nakapila na ngayon, umaasang makipag-partner sa summit. Nagwala ang media. Si Tita Patricia, sinusubukang iligtas ang mukha, ay nagbigay ng interview kung saan nagyabang siya tungkol sa henyo sa pamilya at ang kanyang walang sawang paniniwala sa akin. Bilang sagot, naglabas ako ng clip ng isang home video mula sa nakaraang reunion kung saan ang boses niya, matamis at makamandag, ay nagsasabing, "Olivia, iha, tanggapin mo na ang kapalaran mo." Sumabog ang video sa social media. Pagkatapos noon, tumahimik na siya. Sinubukan ni Ethan na lumusot. Sinasabing alam niya ang lahat at suportado niya ako. Sa kasamaang palad, masyadong maraming saksi sa conference room na iyon. Nagsimulang magtanong ng mga awkward na tanong ang mga kliyente ng firm niya. Makalipas ang isang buwan, pinagbakasyon siya ng walang taning. Si James ang pinakamabilis na natauhan. Dumating siya na may business proposal, Wilson Summit Alliance para sakupin ang merkado. "Magkasama, hindi tayo mapipigilan," sabi niya habang kumakain ng tanghalian. Iniiwasan ang tingin ko. Ang layunin ng summit ay hindi ang maging hindi mapipigilan, sabad ko. Ito ay bigyan ng iba ng pagkakataong umangat, hindi para mang-api. Ang tunay na tagumpay ay dumating ng tahimik. Isang batang intern na lumuluhang nagpapasalamat sa akin dahil pinatunayan kong posible ang hindi mawala ang sarili habang umaakyat sa tuktok. Mga liham mula sa mga babaeng hindi ko pa nakikilala na ngayon ay nakahanap ng lakas ng loob na ipaglaban ang kanilang mga ideya. Mga imbitasyon mula sa business schools para magsalita hindi tungkol sa kasakiman kundi sa common sense at etika. 3 buwan ang lumipas. Nakatayo ako sa entablado, hawak ang Game-Changing Innovation Award. Ang nanay ko ay nagniningning sa unahan. Katabi niya ang mga tunay kong kakampi, ang parehong mga administrative assistant na ang dedikasyon at talino ay tumulong na itayo ang lahat ng ito. Ang tagumpay ay hindi tungkol sa kapangyarihan, sabi ko sa tahimik na silid. Ito ay tungkol sa kung ano ang gagawin mo sa kapangyarihang mayroon ka. Sa loob ng 10 taon, hindi ako napansin. Pwede sana akong namulaklak ng mas maaga, pero naghintay ako hanggang sa maging sapat ang lakas ng summit. Hindi lang para manalo, kundi para baguhin ang mismong mga patakaran. Ang palakpakan ay dumagundong, pero ang tunay na kasiyahan ay dumating kinalaunan sa katahimikan ng opisina. Pumasok si Maya, dala ang pinakabagong balita. Nag-resign na si Tito Roberto. Sa press statement, sa gitna ng formal na pananalita, may isang talata na nagpatigil sa akin. Ipinakita sa akin ng pamangkin ko na ang tunay na tagumpay ay hindi sinusukat sa laki ng assets na nilalamon mo, kundi sa legacy na iiwan mo. Sayang, at kailangan ko pang mawalan ng kontrol sa aking pinaghirapan para ma-realize iyon. Sumandal ako sa aking upuan. 10 taon. Libu-libong maliliit na panghahamak. Mga higop ng malamig na kape na isinilbi ng may ngiti. Mga gabing walang tulog sa maliit na opisina sa itaas ng restaurant. Ang lahat ng iyon ay humantong dito, sa katahimikang ito. Ang susunod na family gathering, alam kong sa teritoryo ko nagaganapin, sa mismong conference room,
kung saan ako dating alalay. Sa isip ko, namimili na ako ng isusuot. May kumatok sa pinto. Nandito na ang mga bisita mula sa Thomson Electronics, Miss Wilson, ang kumpanyang sinubukang bilhin ng tito niyo last quarter. Napangiti ako. Papasukin mo sila. At Maya, magdala ka ng kape. Nahuli niya ang iniisip ko. Kumikislap ang mga mata. Tama. Yung pinakamaganda nating kape. Habang papalapit ako sa pinto, nahuli ko ang aking refleksyon sa salamin. Wala nang maskara. Wala nang pagpapanggap. Itinayo ko ito hindi sa kabila ng kanilang panghahamak, kundi dahil dito. Tinuruan nila ako ng pinakamahalagang bagay. Ang tunay na lakas ay hindi sumisigaw. Ito ay pasensyoso. Nagtatrabaho ito sa katahimikan. Minsan, mukha siyang babae sa simpleng bestida, tahimik na nagsiserve ng kape at nagsusulat ng utos. Habang sa ilalim ng ilong ng lahat, isang buong universo ang lumalago mula sa kanyang kalooban at pasensya. Para sa mga tabloid, ito ay paghihiganti. Para sa Forbes, isang henyong estratehiya. Para sa akin, ito ay simpleng hustisya. Isinilbi ng malamig kasama ang perpektong timpla ng kape sa isang tray. At doon sa lumang gusali, nakatayo pa rin ang una kong mesa. Hinding-hindi ko iyon ipatatapon. Ito ang aking starting point. Isang paalala na ang kadakilaan. Nagsisimula ito sa katahimikan, sa isang matigas at hindi natitinag na paniniwala sa sarili, habang ang buong mundo ay nakatingin sa ibang direksyon. Iyon lang ang sikreto. Wala sa lakas na ipinapakita mo sa mundo, kundi sa lakas na iniipon mo sa loob. Kapag ang paligid mo ay madilim at walang naniniwalang sisikat ang araw, ikaw mismo ang magiging liwanag. Maniniwala ka ba sa sarili mo kahit walang ibang naniniwala? Simulan mong buuin ang iyong imperyo ngayon, ng tahimik, ng matatag, dahil ang pinakamatamis na tagumpay ay iyong hindi nila nakitang parating.